Bottoms up mga classmates and welcome to a special episode of the Mabuting Usapan podcast. Meron tayong very special topic na pag-uusapan ngayon in relation to Women's Month, no? Today is March and we are in Women's Month. And we are going to talk about something that's close to our hearts, no? To the uplifting of our women athletes in the community. And we have a special guest with us, in fact, to speak about it. Pero bago ang lahat, magpakilala muna tayo, mga classmates. With me are Robbie and Jamo and our very special guest, whom Robbie will introduce. Sige, simulan natin. Jamo? Okay. Yan. Once again, mga classmates, this is Jamo. Ayun, UP Diliman. Next. Okay, mga classmates, mga kabote. Si Robbie mula sa UP Diliman. At para sa ating special guest night, siya ay UP Econ 1991, UP Law 1998. Siya ay isang eksperto sa maritime and intellectual property law. Siya rin ang isa sa mga nagbuo ng Sunflower Run. Ladies and gentlemen, kasama namin sa Kabarda, si Kabarda. Barda. Attorney Dennis Gorecho. Hello, Woo! good evening. Welcome, Konting Attorney Dennis. magandang gabi, magandang Ayun. umaga, magandang tanghali. Yes. Dahil hindi natin alam, dahil tayo napapakinggan sa iba't ibang parte ng mundo. Ipo ating bate sa ating mga classmates. Thank you, Attorney Dennis. And binabati ka ng ating mga classmates, no? We are in fact recording in fact, very important yung message na gustong i-deliver ni Attorney Dennis. So, simulan na natin yung topic natin ngayon. No? Last Saturday, nagkaroon ng Sunflower Run sa UP Diliman in celebration of the Women's Month. So, Attorney Dennis, can you tell us a bit of history kung saan nga ba nagsimula itong Sunflower Run natin? Actually, itong Sunflower Run kasi nito, nag-umpisa kami 2022. Tama ba? Ay, Mm. 2022 or 2021. Parang ano yun nag-usap-usap lang kami ni na Attorney Dotgan Cayco, ni Attorney Vien Tiempo Mendez, puro kami taga UP College of Law. Ang sabi namin noon, hindi kaya dapat bigyan pugay natin ng ating mga women through something na identified sa UP. Siyempre, una dyan, mahilig tayo mag-rally. Ang rally natin, umiikot sa campus, lumalabas ng kalye. So sabi namin, dapat bigyan pugay natin ng ating mga kababayan through system or through a method na talagang sarili natin. Yun ang tinawag nating run, parade, walk. Meaning kasi, pwede kang sumama, mamili ka, mag-run ka, mag-walk, or mag-parade. Pero ang concept natin kasi dyan is the sunflower. Yung sunflower kasi, di ba, ito yung basically recognized kasi ito is identified sa atin to eh. Pero bakit ba namin ginagawa to? Dahil ito'y, tulad ng binanggit mo, ito'y part ng ating celebration ng Women's Month. Kung ating matatandaan, 1977, dineclare ng United Nations na International Women's Day ang March 8. So makikita natin usually March 8, maraming kaganapan yan all over the world. May sa pagkilala sa ating mga magigiting na kababayan. Ang sabi ng United Nations kasi dito, ito ay isang araw kung saan ang mga babae inire-recognize sa kanilang achievements without regard to divisions, whether national, ethnic, linguistic, cultural, economic, or political. So it cuts across different strat, different aspects of the of womenhood. So ginagawa natin ever since yan. Ginagawa yan since 1977. Sa Philippines, nung time ni President Cory Aquino, meron siyang in-issue, yung Proclamation number 288, March 17, 1988 yun. Dineclare niya ang March as Women's Month. So pinahaba pa niya ang pagbibigay pugay sa ating ang mga celebration. Ine-emphasize nito ang role ng mga Pilipina
sa social, cultural, economic, and political development ng history ng Philippines. So, doon nag-take off yung concept namin na hindi mag ah, bakit hindi tayo magkaroon ng sarili ang UP through a form na identified natin. Yung oval, yung rally, takbo, and the sunflower. Ayan. Thank you, Attorney Dennis. Ang ganda nung konsepto nyo, no? Yung mixing yung iba't ibang elemento which define our identity, no, as members of the UP community. And then melding them into something to represent our women athletes, no, to give them the stage and to give them a platform to show what they're capable of. Si Robbie kanina, before we started recording, nakwento niya no na he was also there. Robbie, can you tell us kung kumusta yung experience doon sa Sunflower Run? Ano yung mga nakita mo na highlights last Saturday? Ah, nakakatuwa na nag-lead ang ang mga varsity athletes. Kung nakikita ninyo yung nasa likuran ngayon ni Dennis, each team had a huge sunflower. Tapos sumama sila sa isang parada na iniikot namin ang academic oval. Tapos yun, nag-jogging ako. Kakatuwa naman. And nag-lead ang varsity pep drummers. Kaya very festive, very matunog. At kitang-kita naman na very active lahat ng women's varsity teams. Yeah, may nakita Yung, nga akong video eh. yung ano yun, actually, ano yun, parang ang segments kasi no, yung una, nagkaroon ng parang Zumba. Zumba is led by the Forza Sorority, yung grupo nga nila Atty. Vian Tiempo. Tapos after nun, meron mga rituals na ginawa na ang kasama natin ay kontragabi, yung kanyang music, meron tayo yung pag-aalay, tapos yung kanilang parang ecumenical prayer. Tapos after nun, kumanta din ng ating mga UP Concert Chorus through Attorney Dotgan Kaiko, yung versions. Ang maganda kasi nito, pinakita na sa Flowering talaga dalawang version ng ating university hymn. Yung UP Beloved na English, tapos yung UP naming mahal na Tagalog. So, makikita natin na kung paano mo na yung UP na yung ating anthem, ating school hymn ay merong dalawang version siya. Kinanta ng UP Concert Chorus, tapos yung arrangement nato ay ginawa na aking roommate dati sa Yakal, si Nick Pasis na based ngayon sa Florida. Tapos after nun, nagkaroon ng mga speeches, bali umikot yung mga tao, led by the athletes, umikot yan dun sa University Oval, tapos sa unahan nga niya, yung ating pep drummers, yung varsity pep drummers. Tapos, habang ano nila, ito yung mga chant natin during the games. So, umiikot yan, yung mga ating mga women athletes, tapos makikita natin na yung mga tumatakbo, nakikiero sila. Na ito yung mga women athletes natin na naglalakad sa buong campus, tapos meron ng drummers. Tapos pagbalik doon sa ating oblation, nagkaroon ng programs ng mini program uli, kung saan nagkaroon ng speeches yung mga grupong involved, tapos meron ding kumanta uli ang UP Concert Chorus. Tapos yung ending niyan, syempre, ang ating UP naming mahal as an ending si nandun din si President Gigel Jimenez. Binanggit niya na yun nga yung ating event ay medyo symbolical yan. Symbolical in the sense na nandiyan ang sunflower, tapos nandiyan yung ating mga women athletes, tapos nandiyan yung mga women groups. So parang it gives emphasis on the role of women in UP history. Ayan, thank you, Attorney Dennis. No, very detailed yung description yun ng event. And as a matter of fact, we're really happy that President Jimenez was there, no, to support the event. What do you think are the plans, no, for the future? Meron bang future plans to institutionalize the event? And ano pa yung mga pakulo na
do you think are in the works no for future iterations of this event? Ang inaano kasi namin, pinupush namin na maging official activity na siya in the sense na magkakaroon ng parang acknowledgement ng ating administration ng ang ating Sunflower Parade, Run Walk Parade ay gagawin na every year, every third Saturday of March na parang para yung mga ating mga women groups, advocates and children and ay doon papunta. And ang team kasi nga natin dito ay pagpugay sa kababaihan, pag-asa para sa kabataan. Meaning it's a joint celebration of the greatness of the women and children. So ang ano natin to, pinupush natin sana in the next year, it will be an official university-wide activity na in-encourage natin ng iba-ibang organization, iba-ibang kolehiyo, iba-ibang grupo na samahan ng ating mga atleta sa pag-ikot sa university, na bigyan natin sila ng pagpupugay ng kanilang pinaghihirapan para bigyan ng honor ang ating university sa kanilang pagtunggali sa iba-ibang sports events, lalong-lalo na sa ating sa UAAP. Yan. Thank you, Attorney Dennis. Hopefully, nananawagan tayo no in the future iteration. Sana nga makadalo tayo no. Not just yung student organizations no. Attorney Dennis, if I'm not mistaken, anyone can join. Anyone who wants to support our women athletes can join the event in the future po. Tama po Yes. ba? Oo. Pero ano lang natin, siguro bigyan natin ng pasasalamat muna yung mga grupong naging part ng ating third Sunflower Parade. Nandyan ito, yung UP Delta Lambda Sigma Delta Lambda Sigma Sorority, yung UP Portia Sorority, yung UP Women in Law, yung Women Lawyer Circle, tapos UP Concert Chorus, tapos yung mga alumni associations dito, tapos nandun din kasama rin nating IBP Quezon City Chapter. Tapos nandyan din yung UP Law Class of 1985, syempre nandyan ang Kontra Gabi, nandiyan din ang Maritime Law Association of the Philippines at ang Celebrity Club. Yung Maritime Law Association of the Philippines, kung nakikita nyo sa likod ko, kami yan. Kami nag-sponsor ng malalaking lanterns natin, malaking lanterns natin na ganito, yung sunflower. Kasi di ba, ang sinasabi natin, ang sunflower kasi, naging symbol na natin to ng ultimate passage sa ating mahal na universidad. And kung tutuusin din kasi, yung sunflower din kasi naging symbolize din to ng right to vote ng ating mga kababaihan, kasi nag-start to doon sa Kansas noong 1867. Nag-campaign sila na magkaroon sila ng right to vote. So parang yan, inassociate ngayon ang ano diyan ng sunflower. Pero sa atin, sa ating mismo, sa ating universidad, sa ating mahal na UP, ang sunflower nagsisimbolize to ng devotion and loyalty ng mga nakatira sa ating mga denizens ng UP na na-hurdle dito yung kanila academic requirements. Hindi ka makatulog, hindi ka yung buong gabi, buong araw, puyat ka, nag-prepare para sa iyong mga klase. Tapos, ito yung pag-passage mo. And, ito maganda kasi dyan. Habang ikaw ay nag-blossom inside the campus, nag-grow ka rin tulad ng mga sunflower. Pero pag nag-grow ka, kailangan mo dito na full sun kasi uh, tandaan natin ang sunflower kasi sumusunod yan kung saan nakatapat ang araw, di ba? Kaya makikita nyo, parang umiikot yan eh. Ang mga estudyante natin, ang ating mga SKA or scholar ng bayan, dapat i-treat nila ang experience inside sa loob ng ating university as necessary for ating individual growth. So yung sunflower natin, yun ang ano natin. Gusto natin pahalagahan na bigyan natin ng pagpapalaga ang ating universidad through the Sunflower Parade. Yan. Thank you, Attorney Dennis, no? Nice. That's a nice bit of history there, no? Just tying the sunflower not just to our experience, no, as members of the UP community, but also to the women's suffrage movement, no? Yung simbolo siya nga nung pakikipaglaban sa equal na karapatan ng ating mga kababaihan. And starting from Kansas, but now as a universal symbol of equality.
since nabanggit natin yung mga kababaihan no, na nagbibigay ng glory sa ating universidad, pag-usapan naman natin ngayon yung ating mga women's teams. No? Since 1938, nung nagsimula yung UAAP, maraming iterations no, ng mga kababaihan na nagbigay pugay sa universidad sa pamamagitan ng pagkakamit ng kampyonato sa iba't ibang larangan. No? Number one na dyan yung swimming, kung saan nanalo tayo ng 21 seasons, and then sa judo no with 12. Attorney Dennis, anong masasabi niyo po sa kasaysayan ng ating mga women athletes in UP? Ano yung nakita niyong pinaka-highlight ng women's sports sa ating universidad at yung masasabi natin kumbaga tradition natin? Ano pa rin, actually, kasi ito ni-research ko talaga yan dahil sa ginawa kong article dito, kinonect ko siya sa atin. Nung parade kasi, meron tayong mga women athletes na sumamat sa parada. And sila, i-acknowledge lang natin yung mga sumama doon. Nandun ang ating mga koponan sa basketball, sa beach volleyball, sa chess, fencing, judo, softball, swimming, table tennis, track and field. Tapos nandun yung Filipina Street Dance and Varsity Pep Dramas. Ang sa UAP kasi, ano yan, di ba? Binubuo ko siya ng 20 sports. I think 20 sports yan. And lahat yan, merong men's and women's division. Except yung baseball na puro lalaki lang at yung softball na puro babae lang. Sa lahat ng sports na yan, meron tayong involvement ng ating koponan. So, since 1930, kasi 1938 nabuo yung University Athletic Association of the Philippines. Tapos sa 20 sports na yan, meron ng history ang ating UP, ang ating mahal na UP, ng mga siya yung naging champion. Isa lang siguro mag-start tayo doon sa swimming. Ang swimming, meron siyang 21 seasons na siya naging champion. Sunod to ng judo. Judo, ayan, si Robbie, ang kanyang favorite na judo. 12 seasons siya na nagkaroon tayo naging champion tayo. Tapos sinundan to ng badminton, 9. Ito yung mga women's team ha. Women's team lang to, binabanggit natin. Sa badminton, 9 times tayo naging champion, 9 seasons. Tapos ang volleyball, 8. Ang basketball, 7. Ang table tennis, 6. Sa fencing, 5 times tayo. 5 seasons siya naging champion. Ang softball, ito yung puro babae lang, ang talagang sports na to, 3 seasons naging champion tayo. Tapos sa chess, 3 times din. Sa taekwondo, Gyoro G, pronouncement, 2 beses. Tapos isang beses sa football, tapos isa rin sa taekwondo, Pumsei. Yun yung parang total numbers kung saan tayo naging champion ng ating mga koponan sa UAP. Yan, thank you Attorney Dennis. Dun sa current batch ng athletes natin ngayon. And the question also goes to everyone, no? Si Jamo and Robbie. Ano yung teams na sinusundan nyo? Nanonood ba kayo ng women's volleyball? Nasundan niyo ba yung women's basketball tournament? Kasi ako, ang na-excite ako recently is sa ano no sa women's basketball. Maliban kay Luna Ozar who's part of our national team no. Andiyan din sina Akrisa Mau. Unfortunately, Favor Ono was nursing an injury. But she's really good and I think there's nowhere really to go but up para sa women's basketball team natin. I've been trying to watch them even kahit nung college ako na napapanood ko sila kasi one of my friends, si Attorney Fatima Tolentino was also a player there. Uh, Meron ba kayong sinusundang sports currently and sino yung mga notable women athletes ng UP for you to watch out for in the coming seasons? Ako personally, syempre basketball is my sport eh. Fun fact, way back in nung freshman pa ako. My high school varsity team was coached by the same coach ng women's ng lady fighting women's that time. May lady pa yung natin nun eh. Uh, he set up a scrimmage with my yung team ko nung high school.
Putik talo kami. So, ayun lang. Share ko lang. Speaking of basketball, yung women's basketball, di ba binanggitan kanina, nag-champion ng Oo. UP. Ito, 7 times. So, siguro banggitin na natin, anong years ba naging champion ng ating mga uh, basketball team sa women's division? Robby, gusto mong basahin? Teka, nasaan? Ako na lang. Sige, ako Sige. na lang. Ako basahin ko na lang. Season 39, 1976. Wow. Season 40, 1977. Seasons 41, 1978. Season 43, 1980. Season 44, 1981. Season 45, 1982. Season 46, 1983. Kung tutuusin, mas marami pa silang naging champion sila kaysa sa ating men's basketball. Ang men's basketball natin, nag-champion sila 4 times, 1939, 1986, 2022. Tapos ang winning streak ng ating basketball dyan, ng basketball women, ay meron siyang women's streak, ibig sabihin dire-diretso, for 4 seasons, 1980 hanggang 1983. Una More naglaro ang ating mga Wow. women team nung season 13, 1950 to 51. Pero unang panalo nila, season 39, 1976. So makikita natin ang ating women ay lumalaban talaga sa basketball. Malakas talaga. Actually, if I'm just reading the statistics now, no, yung history ng championships nila. Kung tutuusin, parang yung 7 times na yan, kung tutuusin, 7 peat dapat yan. Kung di lang naputol nung isang season, yung season 42. Pero lahat ng iba dugtong-dugtong eh. So, dynasty siya. 3 peat siya na sinundan na 4 peat. Ganun sila kadominante nung time na yun. And Ang lupit dun pala. sa lakas, no? Oo. Walang-wala yung Men's Pirate Dynasty. Yung sa inyo, Jamo, grabe, ang galing ng that says a lot, no, about the women's basketball team na UP na um, magaling sila or women can ball, no? Even then and more so now na especially now na they have access to advanced training, ang daming role models, no, such as si Sabrina who just came to the Philippines recently, no? Oo. There's a lot really looking up sa women's basketball natin. How about for other sports? I think si Robbie kasi number 2 ang judo sa pinakamaraming championship na women's teams. Yeah. O, Can you yung tell us? nasusundan ko kasi Ayan. judo. Yeah. Sobrang consistent ng counter ng women's judo. As in, nag 10 feet ba sila? As in, Gra- shout out kay Coach Raylin, no. Wala na siya sa limelight, pero talagang Grabe yung ah, 10 feet. kita mo Believe. yung dedication nila, hindi mapantayan ng kahit anong sport. So, hindi ko alam kung nasa kanila yung existing record ng judo sa repeat championship, no. Pero ayun, makikita mo na kayang-kaya ng kababaihan yung na mag-excel, i-outperform tayo sa sports. Magaling talaga, excellent. May fun fact din dyan. Di ba, Oh, ang ating basketball ay nagkaroon ng women's streak from 1980 ang 4 seasons. Ang isa sa member nan ay si Chari Villa, yung taga-ABS-CBN oh, na media person. Part siya niya. Actually, nakwento niya sa akin kasi nagkita kami sa Lamay nung isang yung isang fanatic ng UP Games. Nagkita kami, sa kwentuhan kami, tapos doon ko nalaman na basketball player pala siya ng ating women's division. At eto nga, part siya ng women yung nagcha-champion tayo. Kaya nga nanonood pa rin siya. Tapos kwento niya na yung season na yon ay sila. Tapos ang maganda rin kasi tingnan natin dito dun sa ating history ng mga women athletes.
malakas yung ating swimming team. Kasi di ba kanina binanggit natin sila ay nanalo ng 21 seasons. Isipin mo na lang, since 1938, Grabe. ah 21 seasons. ano na sila, umahataw sila. So, Mm. 21 seasons yan. So, mag-umpisa tayo sa season 2, 1939, season 3, 1940, season 10, 1947, 20, nung season 27, 1964, na, season 28, 1965, season 29, 1966. Tapos season 51, 1988, season 54, 1991, season 9, 56, 1993, season 57, 1994, season 9, 58, 1995, season 60, 1997, season 61, 1998, season 62, 1999, season 72, 2009, 70, season 73, 2010, season 74, 2011, season 75, 9, 2012, 10, 11. season 76, 2013, tas 79, 2016, tas season 86, 2008. Kung titingnan natin, ang dami nilang women's streaks. Meaning, yung dire-diretso yung kanilang pagkapanalo. Eh, kaya nga tingnan mo, ang swimming, 5 seasons siya na maraming women's swimming natin, di ba? Ang dami-dami niya. Kaya nga, isa yan sa dapat pinapantayan din ng ating mga women swimming team sa women's division swimming team. Okay. Thank you, Attorney Dennis, no? Very wonderful yung history na binigay ninyo, especially doon sa legendary women's swimming team ng UP, no? Nakita naman natin parang nakailang 5 beat yata sila. Parang kung sa basketball makaisang 5 beat lang, legendary ka na. Pero ito naka-multiple na 5 beat sila, no? En route to a 21 uh total number of championships. So, very good sa ating women's swimming team. So guys, actually, that wraps up our topics for today. And we'd like to thank everyone for joining us in this special episode of the Maboteng Usapan podcast. But before we go, Attorney Dennis, meron po ba kayong mga gustong i-plug, or kayo, Jamo or Robbie? Eh, Ah, ano lang natin, paalala natin sa kanila na ang ating mahal na universidad ay meron tayong celebration na every year na tinatry na natin, yung Sunflower Parade, na ang team natin lagi ay pagpugay sa kababayan, pag-asa para sa kabataan. Ito yung naging annual activity na natin para sa ating sa Women's Month celebration. Tapos ngayon, nag-evolve na tayo, sinasama na natin yung ating mga women's athlete, pagbibigay pugay sa kanilang voyage. So dapat samahan talaga natin ng ating mga atleta, hindi lang ating mga men's na mga athlete, but pati ating mga women's, isama na natin sila sa ating pagbibigay pugay sa buwan ng mga kababayan. Ayan. Kayo, Robbie and Jamo, meron ba kayong ipa-plug na special announcements for wala our naman. audience? Siguro continue supporting our athletes sa sa ongoing uh, ano ba yung mga Events natin. second sem sports, 'di ba? We have volleyball, ano pa ba? Tapos also yung mga pre-season na natin na tournaments na sinasalihan ng mga ating basketball team, both men's and women's. Yan. Kanina meron pala sila sa UST ba? Sa NU. I think yung women's natin, no, they snapped the streak of NU Oh, sa yung sa women's yun sa volleyball. sa So, volleyball, oo. sa women's volleyball. Wow, very So, very 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 good accomplishment. Totoo Malakas, ba yung malakas. pansit? Things are Totoo ba looking up. yung papansit? Di, asaran lang daw yun. Nagpapansit yung ibang contenders kasi lumakas yung chances nila. Katawa naman kung totoo yun eh, no? May pumilang mga food panda.
Kasi kung meron, edi lahat tayo sumugod na ron. Ayup. Ayan. Don't forget pala everyone to catch Attorney Gorecho. He writes columns rin sa Business World. Correct, no? Correct, no, Yung Attorney? Business Business World. Mirror, Business tas meron Mirror. din ako sa ating Cebu Inquirer, Palawan News, Panay News, sa The Voice News Weekly ng Pampanga, meron tayo sa DORT, sa Luzon Wide, Luzon News Daily, tas meron din tayo sa ah, Baguio, yung Northern Dispatch, yung Mountain Beacon, tas meron yung North Luzon Monitor, tas meron tayo, ang nasa ano ko naman, Visayas ko, nandyan yung Panay News, tas nandyan din yung Watch One Daily ng Bacolod, tas nandyan din yung sa Bohol, yung isang paper natin doon. Tas meron din tayo sa Mindanao naman yung Edge Davao, tas nandyan din yung ating yung Gold Star Daily. Tapos meron tayong Palawan News. Sa Batangas, meron tayong Balikas Channel. So, nandun sa... Tapos nakakalat tayo. Pero meron din ako sa may Bicol, sa Samar. So, yun tayo. Nakakalat tayo. Pinapalawak natin ng reach ng ating mga news tungkol sa ating mahal na universidad through my columns all over the Philippines. Tapos meron din tayong Jamie Pinoy Week, Global Pinoy. So, makakalat tayo. Sundan nyo lang ako. Pakalat-kalat ako sa social media. Yan. Thank you very much, Attorney Dennis. At dyan nagtatapos ang ating episode. Maraming salamat mga glassmates. Hanggang sa susunod. Cheers! Cheers. Cheers.